nangyari sa loob ng service van, idinetalya naman sa police report ng mga biktima. Ayon sa kanila, agad daw silang piniringan at ginapos ng dalawang sospek gamit ang alambre. Tinangka nilang tumawag ng tulong pero agad din silang binusalan ng mga sospek gamit ang bimpo. Makailang beses din daw silang sinuntok sa muka. Kinuha rin ang kanilang perang nagkakahalaga ng 15,000 pesos maging ang 5 nilang cellphone unit. Ang inakala nilang hold up, nasundan pa raw ng panggagahasa. Sa aming pagtatasa at investigasyon, dalawa silang na-rape. Kasi alam niyo yung ating batas, kahit na, di ba, kahit anong blunt instrument at ipasok mo sa, di ba, sa maselang bahagi ng katawan ng babae ay we consider them. Ang malagim na insidenteng ito, nakuna ng mga closed-circuit television o CCTV camera sa Caloocan at sa Uyo Road sa lungsod Quezon. Lahat po ng worst na po pwedeng mangyari naisip ko na. Pero nagdasal na lang po ako. Thankful ako at binuhay ako ng Diyos. Hindi po ako mananahimik lang. Hindi po ako mananahimik lang. Maglalakas loob po ako talaga. Base sa mga nakalap na ebidensya at CCTV footage, agad nasa kote ang mga sospek sa krimen ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Philippine National Police. Unang nalambat si Wilfredo Lorenzo sa Barangay Kaligayahan sa lungsod Quezon habang minamaneho ang sinasabing kolorum na UV Express na ginamit sa pagnanakaw at pangahalay. Ilan na in-rape mo? Sir, isa lang po. Bakit in-rape? Bakit in-rape? Sir, na-influensya po ako ng droga po. This is very saddening. Sobra pong pang-aaping ginawa sa dalawang kababaihan na yan. So, sa amin talaga dapat i-condemn to in the highest form. Positibo siyang kinilala ng mga biktima pero mariin niyang itinanggi ang paratang at tanging ang kanyang kasamahan niyang si Alfie Turado alias Buddy daw ang promotor ng krimen. Matapos ng 3 araw, nahuli naman si alias Buddy sa isang follow-up operation ng PNP sa Barangay Obrero sa lungsod pa rin ng Quezon. Matapos mamukaan sa lugar, kinuyog siya ng taong bayan. Pagdating sa tanggapan ng pulis, personal ko pang na-interview si Alfie o alias Buddy. Anong ginawa mo? Nag-drive po. Ano pa? Tapos kinuha po yung mga cellphone nila. Ano pa? Ginasa po ng kasama ko po yan. Ikaw? Wala po, sir. Wala po. Hinawakan po. Bakit Ako lang po yung nagbaba ng babae dun dalawa. Tinanggi niya ang paratang na pang-hold up at panggagahasa. Sumusunod lang daw di umano kay Wilfredo dahil tinutukan siya ng baril nito. Hindi, nag-pick up po kami pasero dun eh. Tapos? Suma lang. Hindi ko nga po alam na gano'n eh, magaganon eh. Di mo alam na tinatali sa likod? Hindi ko po alam magdideclare na hold up. Alam, may baril nga po siya, sir. May baril siya. Diretso mo lang, binabatokan pa nga ako eh. Ay, hindi ko nga makuha yung inaano niya sa akin, sabi sa harap. Nakailang batok, yung pala yung sign. Pero sa ganap na 3:00 sa madaling araw, binawian ng buhay si alias Buddy. Dahil masakit pa raw ang kanyang katawan matapos magulpi ng taong bayan, nakiusap ito na ilagay ang posa sa harapan. Pinagbigyan naman daw siya ng mga pulis. Pero habang nasa biyahe papuntang Kapkaringan, nang agaw di umano ng baril si alias Buddy sa mga escort nito. Ang malinaw lang, nakapang-agaw ng baril habang ito ay may posa sa kanyang harapan. Yun po. Nasikipan siya, sir, kaya nalipad natin sa harapan. Oo. Tsaka kung nakita nyo kanina, medyo masakit ang katawan nun nung hinulog ng taong bayan. Opo. Bigyan naman natin ng konting liwag, kaya lang talagang gusto niya siguro mamatay. Matapos di umano manlaban, nabaril si alias Buddy sa dibdib at leeg na agad niyang ikinamatay. Ang pangyayaring ito, inalmahan ng Commission on Human Rights.
Maglulunsad daw sila ng investigasyon para malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng sospek. Let's strengthen the system. Dahil may mandato kami sa CHR, may mandato din ng mga pulis. Let's help each other instead na wala namang mangyayari dyan, barilin na lang natin. Yung ating tanggapan bukas tungkol po dyan.